Nakabalik na po si Miss Roselle mula sa ibang bansa kasama ang mga anak ninyo. Isang balita ang gumulat kay Race. Halos magwawalong taon na rin mula nang magkahiwalay sila ni Roselle. Dahil sa pagiging malapit ni Race sa mga kababaihan. Umiiwas naman siya na malink sa mga to, ngunit sadyang malakas ang karisma ni Race. Dahilan para maging rason ito ni Roselle para tuluyan siyang iwan. Muling gumunita si Race ng mga araw kung paano sila nagsimula ni Roselle. Masaya naman ang pagsasama nila. Kapwa nagkagustuhan ng kanilang mga puso hanggang sa magdesisyon silang magpakasal at mabiyayaan ang dalawang supling. Ngunit dahil sa labis na pagmamahal, ay gano'n na lamang kasakit ang idunulot kay Roselle ng mga bali-balita tungkol sa mga babaeng nagkakagusto kay Race. Kasama ng ilang litrato na pinakita sa kanya ng ilang mga kababaihan na talagang interesado kay Race. Hindi pa ganon katibay si Roselle para basta na lamang tanggapin ang lahat. Dahilan para magdesisyon itong makipaghiwalay sa kanya. Sir, nakikinig po ba kayo? Ani Nathan sa kanya, kaya kahit paano ay bumalik siya sa kanyang sarili. Oo, nakikinig ako. Bahagyang ngumiti si Race. Kahit naman nandiyan na sila, hindi mababago nun na hiwalay na kami at ayaw niya na sa akin. Nagbuntong hininga si Race. Bakit hindi niyo po subukang kausapin si Ma'am Roselle? Nathan, 8 taon na ang nakararaan. Tingin mo bukas pa ang isip niya para pakinggan at patawarin ako? Masyado po kayong nag-iisip kahit hindi niyo pa naman alam ang mga mangyayari. Pilit na pinapagaan ni Nathan ang damdamin ng kanyang boss. Mahirap umasa, Nathan. Sige na, mauna ka nang umuwi. Mag-overtime na naman po kayo. Sir, araw-araw na lamang po kayong ganyan. Paminsan-minsan ay hindi rin masama ang pagbigyan ng sarili. Magandang gabi po, sir. Ani Nathan, tsaka iniwan ng kanyang boss. Wala pang 3 minuto na nakakalabas si Nathan. Ay kaagad na nagring ang cellphone ni Race. Nakaagad niya ring sinagot matapos niyang makita ang pangalan ng kaibigan niya na tumatawag. Nagpapaka-workaholic ka pa rin. Tara dito, hinahanap ka na ng mga baso. Tumatawang saad sa linya. Napangiti na lamang si Race. Matagal-tagal na nga rin mula nang makatikim siya ng alak. Naalala na naman tuloy ni Race ang sinabi ni Nathan kanina. Gayunpaman ay nagtungo rin si Race sa isang simpleng inuman na inakala niya, ngunit isa pala itong malaking salo-salo. Baso lang daw ang nakakamiss sa akin, pero bakit ang daming babae? Ani Race sa kanyang sarili. Akmang tatalima na siya para umalis, kaya lang ay kaagad siyang pinigil ni Third. Saan ang punta mo? Tumatawang anito na siyang nagpapunta sa kanya. Uuwi na, kailangan ko ng pahinga. Maraming pahinga rito. Tukoy ni Third sa mga babaeng naroon. Ngunit ganoon na lamang ang gulat kay Race nang tumama ang mata niya sa pamilyar na babae. Sinong babaeng yon? Ani Race patungkol sa babaeng nakikipag-usap sa malayo. Ngunit ganoon na lamang ang kaba na nadama ni Race nang titigan siya pabalik ng babae. Roselle? Nasabi ni Race kahit na ganoon kalayo ang distansya niya. Kumunot ang noo ni Race nang bigla siyang irapan ng babae. Bumalik na ang ex-wife mo at balita ko napakarami daw na pumuporma sa kanya. Well, hindi ko naman sila masisisi dahil talaga namang napakaganda ng ex-wife mo. Ikaw naman kasi, mambababae ka na nga lang, nagpahuli ka pa. Kaagad na binatukan ni Race ang kaibigan. Hindi nga ganun yun. Bakit ba lahat kayo tingin nyo ng babae ako? Samantala sila naman itong palaging lumalapit sa akin. Tsaka wag mo ngang tawaging ex-wife ko si Roselle dahil hindi ko pa tinatanggap yun. Babalik sa akin ang mga anak at asawa ko. Siniringan ni Race ang kaibigan niya. Kung kanina ay paalis na siya, ngayon ay nagkaroon siya ng dahilan para magstay. Teka, akala ko ba'y aalis ka na? Ani Third. Huwag ka ngang magdesisyon. Ani Race, tsaka nagpatuloy papasok sa loob. Dahil sa maingat niyang galaw,
ay hindi siya kaagad napansin ni Rosel na abala sa pagkausap sa isang bisita. Maayos naman bang naging kalagayan mo rito? Naging abala ako sa mga anak ko kaya naman hindi na talaga ako nakauwi ng mga nagdaang taon. Kung mamarapatin mo, maaari ba kitang maisayaw? Tanong ng lalaking kasama ni Rosel na siyang kababata niya. Akmang ipapatong na ni Rosel ang kanyang kamay kay Andrew nang may panibagong kamay na sumalunon mula sa likod. Wala akong pakialam kahit pa magkababata kayo nun. Hindi ko pinapayagan na hawakan ng kahit na sino ang asawa ko. Excuse me, pero sino ka? Naiwang nakanganga si Race nang sambitin niyo ng dati niyang asawa. Excuse me? Naguguluhang ani Race. Malabo naman na magka-amnesia ito dahil nanlilisik pa rin ang mata nito habang nakatingin sa kanya. Sa inis ay hinawakan ni Race ang kamay ni Rosel at iginiya palabas. Ano bang problema mo? Let me go! Nanggagalaiting ani Rosel habang sinusubukang makawala kay Race. Tama ba na paunlakan ng paanyaya niya sa'yo? May anak ka na kaya hindi tama yan. Matagal na tayong hiwalay, kaya dapat ay wala ka ng pakialam sa akin. Wala na rin akong pakialam sa'yo kaya lumayo ka na sa akin. Huwag mo akong pakialaman. Talaga? Bakit ba hanggang ngayon ay galit na galit ka pa rin sa akin? Bakit hindi mo ko pakinggan? Wala akong panahon para pakinggan pa ang mga kasinungalingan mo. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Ani Rosel tsaka umalis. Napapikit na lamang si Race. Alam niyang hanggang ngayon ay hindi pa rin siya napapatawad ng dati niyang asawa. Bagsak ang mga balikat ni Race na bumalik sa kotse niya. Sumama ang mukha niya. Ang saya at excitement na naramdaman niya kani-kanina lang ay napalitan ng buryong at galit dahil sa pakitungo sa kanya ni Rosel at wala siyang kaide-ideya kung paano ipaliliwanag na hindi naman siya ng babae. Nang sumunod na araw ay naging palaisipan kay Race kung anong buhay ang naibigay ni Rosel sa mga bata. Kung kilala man lang ba siya ng mga to. Nakagat ni Race ang ibabang labi niya habang nakasapo sa sintido niya. Panay ang pag-aalala niya sa mga anak niya kahit na hindi niya pa ito nakikita. Panay ang isip niya kung paaamuin ng babae. Kasalukuyan na naman siyang nakaupo sa office niya nang damputin niya ang cellphone niya. Tinawagan niya ang isang kakilala niya na nagtatrabaho sa malaking flower shop. I need your help. Aniya kaagad sa linya. Paano bang mapaamo ang isang leon? Pakainin ng usa. Nagtatakang saad ng kausap ni Race. Pero kaagad din siyang napangiwi matapos niyang maisip na hindi naman isang leon si Rosel. Mas maamo pa nga ang leon kaysa sa kanya. Pero dahil tiyak na si Rosel ang pagbibigyan mo, okay na sigurong roses na pula para sa kanya. Sige, padalhan mo si Rosel ng isang bouquet niyan. May isang malaking butik pampaganda si Rosel at tiyak na busy na naman ito doon. Masyado ka naman yatang nagmamadali na mapaamo si Rosel. Ani third, nang siya naman ang dayuhin nito. Kumalma ka. Magkakaroon din kayo ng oras para makapag-usap. Kailan pa? Kapag may lintek na lalaki ng tatay yung ama sa mga anak ko? Nanggagalaiting ani Race na ikinatawa ni third. Pwede naman kitang gawan ng pabor. Ako na ang lalakad sa asawa mo. Makahulog ang anito habang tumatawa. Gusto mong hindi ka makalabas sa opisina? Nagtataray na ani Race. Oh, saan naman ang punta mo? Kadarating ko lang eh. Ani third nang tumayo si Race sa kanyang swivel chair. Kung nandito na si Rosel, tsak na hindi siya papayag na hindi makakapag-aral ang mga bata at yun mismong aalamin ko. Maiwan na kita. Samantalang matitinis na tinig ng mga batang nagpagising kay Rosel. Wake up na! It's getting late na po. May school pa po kami at may work ka naman. Ani Rylander, isa sa kambal. Sabi ko na nga ba, wag na wag kayong iinom eh. Tignan nyo, masakit na naman ang ulo nyo. Sermon na anito. Bagaman 7 taon pa lamang ay mulat na ito para pangalagaan ng ina. Rain,
Huwag mo nang awayin ng mommy. Saway naman ang kakambal na si Lancer. Napangiti na lamang si Rosel sa mga anak. Nakangiti pa rin siya hanggang sa nagmulat siya ng mata. Gwapong-gwapo ang mga ito habang nakatutok sa mukha niya ang mga mata ng kambal. Oo nga, huwag niyo na akong sermonan. Bumaba na kayo at babangon na ako. Ani Rosel sa mga anak niya habang pinupuyod ang buhok niya. Mommy, pansin namin. Mula nang umuwi tayo ng bansa, naging busy ka na. Nakikipagkita ka na po ba kay Daddy? Ani Rainlander, bagay na ikinagulat ni Rosel. Kasabay ng pagtataka kung saan nakuha ng anak niya ang ganong ideya. Napalingon naman siya kay Lancer nang ito ang magsalita. Alam niyo po, Mom, sa school namin noon, palaging hinahanap ang Daddy. Wala na po ba kayong balak na makipag-ayos sa Daddy namin? Nakangusong ani Lancer, habang nagpapakyut sa mommy niya. Batid naman ni Rosel na kailangan ng mga anak niya ang kanilang ama. Ngunit hindi niya alam kung tama bang pabalikin pa ito sa buhay nila. Gayong nasanay na sila ng ilang taon na wala ito. This is not the right time, Lance, para hanapin mo siya, anak. Hayaan mo, bukas ay hahanap na ako ng dagdag na personal niyong tagapag-alaga. Nagpapaintinding ani Rose sa anak kahit na alam niyang hindi naman noon mapupuna ng espasyo ng pagmamahal ng isang ama. Lumaking matatalino ang mga bata kaya't kapag sinabi na ng mommy nila na busy ito, ay mabilis naman nilang naiintindihan niyon. Maliban lamang kung mabisi ito dahil sa kung kanino. Kung ayaw pang makipag-ayos ng mommy nila sa kanilang daddy, ay ayaw din nilang makipag-usap ito sa kung kanino. Kapwa naniniwala ang kambal na darating ang araw na mabubuo rin ang kanilang pamilya. Kaagad na kinaaliwa ng mga teacher ang kambal. May mga kailangan namang ayusin si Rosel, kaya't hindi na niya naihatid ang mga bata sa eskwelahan. Diyos ko, galing naman pala kayo sa Amerika. Bakit ninais niyo pang bumalik dito sa bansa? Umiiling naan ang teacher ng kambal habang naglalakad sila sa hallway. Teacher, may mga bagay po kasi na kailangang ipagwalang bahala para sa ikabubuti ng iba, tulad na lamang po ng pag-transfer namin dito. Hindi naman po sa pagmamayabang pero ako at ang kapatid ko po ay sinisigurado kong magbibigay ng magandang record sa school nyo. Kumbaga, kaunting sakripisyo po mula sa amin para sa reputasyon ng school nyo. Nakangiting ani Rain. Ngunit naroon ang mensahe na hindi sila dapat pakialaman ng teacher sa desisyon na gusto nila. Oo nga, tama. Anang teacher. Bahagya namang siniko ni Lance ang kapatid dahil naintindihan niya ang nais nitong sabihin. Naglakad sila hanggang sa makapasok sa room. Lingid sa kaalaman ng kambal na nakamasid sa kanila ang kanilang ama. Maaari ko po bang malaman kung sino kayo? Anang isang guro na siyang nakakita kay Reese na nakatanaw sa mga anak. Ako ang ama ng mga batang yon. Ngunit ang sabi sa record ay wala silang ama. Nagtatakang anang teacher. Mahabang kwento pero may mga data naman ako na maaaring magpatunay na ako ang ama nila. Ray Sevilla ang buong pangalan ko. Ilagay niyo na lamang po sa emergency call ng mga bata. Kung may problema ay maaari mo kong tawagan. Ani Reyes. Sa malawak na paaralan, ay may sarili ring playground ang mga estudyante. Doon ay matagal na naghintay si Reyes, hanggang sa makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kanang kamay na nangangasiwa ng kanyang kumpanya. Sir, nasan po kayo? May mga bisita po kayo. May mga investor po na kadarating lang. I-cancel mo. Sir, galing po sila ng ibang bansa. Tingin mo, mas pipiliin ko sila kaysa makita ang mga anak ko. Sir, akmang aapila pa ang kanyang sekretarya. Ngunit mabilis niyang pinutol ang pag-uusap nila. Nagbuntong hininga si Reyes. Matagal-tagal din siyang naghintay hanggang sa makita niyang maglabasan ng mga estudyante. Kasama ng mga anak niya na ngayon ay palapit sa kinalalagyan niya. Sa tagal ng panahon, kilala pa kaya siya ng mga to? Yun ang paulit-ulit na tanong ng isip niya, habang ang puso niya ay puno ng kaba at pag-aalala. Mister, para lang po sa bata ang lugar na to.
Bakit kayo narito? Magalang na tanong ni Lancer sa kanya. Noon lamang napawi ang pag-aalala kay Rhys. Sa tono ng pananalita ng anak niya ay alam niyang napalaki ito ng tama ni Rosel. Pinagmasdan niya ang mga mukha ng kambal. Ngayon niya lamang napagbasda ng malapitan ang mga ito. Pakiramdam niya ay gusto niyang maluha sa saya. Para bang pinipisi lang puso niya habang pinagmamasda ng mga bata. Umiiyak ka po? Tanong ni Rain. Pero hindi ka naman inaaway ng kapatid ko ah. Hindi maalikabok Napuwing yata ako. Nakangiting ni Rhys habang pinipigil niya ang emosyon sa loob niya na gustong kumawala dahil sa sobrang saya. Upo kayo. Alok ni Rhys sa mga bata. Tsaka itinuro ang duyan na nasa tabi niya. Teacher ka rin po ba rito? Ani Lancer. Hindi, sabihin na lang natin na isa akong guardian angel at nandito ako para bantayan kayo. Matamis na ngumiti si Rhys, pero sabay na napangiwi ang kambal. Hindi ka naman pumukhang guardian angel Ani Rain. Bahagyang tumaas ang kilay ni Rhys. Walang guardian angel na ganyan kalaki sa'yo, mister. Ang mga angel ay cute parang kami ni Lancer. Kukurap-kurap na ani Rain sa ama. Habang nagpapakyut na wari, kinukumbinsi ito. Ano nga po kasi ang pangalan mo? Ani Lancer. Rhys Sevilla. Nagkatinginan ng magkapatid. Ano pong ginagawa niyo rito? Tila nanginig ang boses ni Rain. Ang hambog na pag-uugali ng bata kanina ay bigla na lamang nawala. May gusto lang akong makita. Ani Rhys. Mas pinili niyang ilihim ang katotohanan. Mag-aral kayong mabuti. Aalis na ako. Inakap ni Rhys ang dalawang bata. Sa kaayawan niya na makita siya nitong umiiyak ay kaagad siyang nagtatakbo palayo sa kanila. Lingid sa kaalaman niya na pilitin niya mang iwasan, ay alam ng kambal ang tunay niyang pangalan, kaya't nakilala siya ng mga bata. Daddy! Ani Rain, tsaka akmang hahabulin ng ama ngunit kaagad siyang pinigilan ni Lance. Lancer, si daddy natin yun. Daddy ko yun. Bitawan mo ako. Umiiyak na anito. Kailangan kong maitanong kung ayaw niya ba sa atin, kaya niya tayo iniwan ngayon. Raylander! Sigaw ni Lancer. Mag-isip ka. Hindi ka naman ganun katanga para hindi malaman ang sagot sa tanong mo, hindi ba? Hinawakan ni Lancer sa magkabilang pisngi ang kapatid niya habang umiiyak din. Dahil hindi niya tayo pupuntahan dito kung ayaw niya sa atin, hindi ba? Kung ganun, bakit niya na naman tayo iniwan? Marahil may kailangan pa siyang gawin o baka mas may malalim siyang dahilan. Rain, mag-isip kang mabuti, okay? Sa wakas ay napakalma ni Lancer ang kapatid niya, na noon pa man ay gusto nang makita ang kanilang ama. Sa ngayon, matuwa na lang tayo dahil nakita na natin ang itsura niya. Pinahid ni Rain ang luha niya tsaka siya tumango. Kahit paano ay natuwa din si Lancer sa inasta ng kapatid. Lancer, kung magtanong kaya tayo kay mommy about kay daddy. Nakalabing ani Rain isang umaga nang papasok silang muli sa eskwela. Nasa hallway na sila naglalakad, kaya ganoon na lamang kalakas ang loob nila na mag-usap tungkol sa ama. Hindi pwede. Kung malalaman niyang nagkita tayo nila daddy, tiyak na paghihigpitan niya tayo. Bukod doon, baka ilipat niya pa tayo ng ibang school. Tama ka. Napabuntong hininga si Rain. Maya-maya ay may mga batang humarang sa kanila. Anong problema niyo? Ani Rain. Humarang kaagad si Lancer. Sa kanilang dalawa, ito ang padalos-dalos kong magsalita. Kaya tiyak na away lamang ang kahahantungan. Kung hahayaan niyang si Rain ang kumausap sa mga sigang bata na mas malalaki pa sa kanila. Narinig namin yung sinabi niyo kay teacher kahapon. Akala niyo ba kayo na ang pinakamatalino sa paaralang ito dahil sa mayaman ng magulang niyo? Anang batang nasa unahan ng 4 pang bata. Napangiwi si Lancer. Ito na ang kinatatakot niya. Hindi,
Mali lang kayo ng intindi. Hindi naman ganun ang ibig sabihin namin ng kapatid ko. Ni Lancer. Tumabi ka nga dyan. Hindi naman ikaw ang kinakausap namin. Ng sigang bata tsaka hinawi si Lancer. Dahilan para masubsob ito sa sahig. Lancer! Nag-aalalang pinulot ni Rain ang kapatid. Mga buwiset, ano bang kailangan nyo? Gusto lang namin na huwag kang mayabang dahil isa ka lang dumi ng paaralang ito. Mag-isa lang ang nanay nyo na nagpalaki sa inyo, hindi ba? Dahil abala siya sa pagtatrabaho, kaya siguro hindi na nila kayo napalaki ng maayos. Huwag mong insultuhin ang mommy ko. Malakas na sigaw ni Rain. Bakit? Totoo naman hindi ba? Wala kang tatay, na wala kang ama. May daddy ako! May daddy ako! Nagtatakbo si Rain palapit sa sigang bata. Nang pikitang mga mata habang umiiyak. Pero sinuntok lang si Rain ng bata sa kanyang muka, dahilan para matumba din siya. Daddy! Daddy! Dumating ka na, daddy ko! Umiiyak na ani Rain habang nakabulagta sa sahig. Tila mas masakit sa kanyang puso na masabihan ng walang ama kaysa masuntok sa muka. Puros tawanan ang naririnig niya. Wala kang tatay, kaya walang magliligtas sa'yo. Sinong may sabi na wala silang ama? Ang malaking tinig na yon ang nagpabuhay sa kalooban ni Rain. Nang bumangon si Rain ay nakita niya si Race. Nasalubong ang kilay at nagdidilim ang mata. Daddy! Daddy ko! Bumangon si Rain tsaka tumakbo palapit sa ama. Niyakap niya ito ng napakahigpit habang umiiyak. Habang si Lancer at Race ay kapwa gulat habang nakatingin sa isa't isa. Nagulat si Lancer sa kapatid dahil hindi niya akalaing yayakapin ito ang daddy nila. Si Race naman ay nagulat dahil hindi niya alam na kilala pala siya ng kanyang mga anak. Tumabi ka muna. Si daddy ang bahala. Ngumiti si Race tsaka hinarap ang mga bata. Anong karapatan niyo para itrato ang iba ng kagaya niyan? Kunot ang noo na ani Race. Akmang tatakbo na yung bata na siyang sumuntok kay Rain. Pero mabilis niyang hinawakan ang likuran ng uniforme ng bata na ngayon ay takot at umiiyak. Isusumbong kita sa daddy ko. Ng bata. Hinawakan ni Race ang balikat ng bata tsaka iginiya paharap sa kanya. Tandaan mo ang mukhang to. Iharap mo sa akin ang daddy mo at tatanungin ko siya kung paano kanyang pinalaki. Naninindak ang mga tingin ni Race sa bata, tsaka ito pinakawalan. Dahan-dahang hinarap ni Race ang mga anak niya habang puno ng kaba. Daddy! Heto na naman ang emosyonal na pagtawag ni Rain sa kanya. Daddy? Nagtatanong na ani Race. Bakit? Ikaw naman po talaga ang daddy namin, hindi ba? Pangungumbinsi na ani Rain sa lalaking kaharap niya. Sabi ni Mommy, Ray Sevilla daw ang pangalan ng daddy namin. Dumating ka para iligtas kami ni Lance, hindi ba? Nagbaba ng tingin si Race, habang ang kambal naman ay nagkatinginan. Kapwa natatakot sila na baka itanggi ito ni Race. At ngayon pa lang ay inaalala na nila iyon. Dahil tsak na, ikakadurog iyon ang puso nilang magkapatid. Bakit? Ayaw mo ba kaming maging anak? Luhaan at namumula pa ang ilong ni Race nang harapin ang mga anak niya. Naupo siya sa bench na nasa likod niya. Hinawakan ng tig-isang kamay ng kanyang anak. Hindi ganon. Nahihiya ko. Hindi ko alam kung paano ko kayo haharapin dahil sa kasalanang nagawa ko. Kaya nasira ang pamilya natin. Ano pong kasalanan? Ni Lancer. Base sa tanong ng bata ay alam na kaagad ni Race na hindi sinabi ni Rosel ang tungkol sa paghihiwalay nila. Wala, tayo na. Tipid nang ngumiti si Race. Hindi na kayo aawayan ng batang yon. Kakausapin ko rin ng principal para sa disciplinary action na gagawin nila. Hindi ako papayag na hindi sila mananagot sa ginawa nila sa inyo. Papasok na po kami ni Rain, Daddy. Sa wakas ay nagsalita na si Lancer. Hindi na kayo papasok. May sugat ang kapatid mo.
Hindi naman kita pwedeng basta na lamang hayaan dyan mag-isa. Hinatid ni Ray sa mga anak niya sa kotse. Dito lang kayo. Ani at saka nakipag-usap sa opisina ng principal. Nako, ipagpaumanhin niyo po Mr. Sevilla. Hindi ko naman alam na may naganap na ganun. Ako mismong haharap sa mga magulang ng batang yon. Bukas na bukas ay ipatawag mo sila. Ani Ray tsaka lumabas sa opisina. Pagbalik niya sa kotse, inabutan niyang matyagang nag-aantay ang mga anak niya sa kanya. Daddy, saan po ang tungo natin? Ani Lancer. Ipapasyal ko kayo. Ani Reyes. Nag-drive siya habang nasa likod ng kotse ang kambal. Daddy, pwede po ba akong magtanong tungkol kay Mommy? Kung ano po ang pinag-awayan niyo kaya hindi na kayo pwedeng magsama? Mahabang kwento anak. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Daddy, gusto mo pa rin bang mabuo tayo? Ani rin. Oo naman. Hindi ko kayo tatanggihan. Sabik na Ani Reyes. Ngunit ganoon na lang din kabilis na nagpalit ang emosyon niya. Kaya lang ay hindi ko alam kung gugustuhin ba ako ng mommy niyo na bumalik sa buhay niya. Oo naman, Dad. Bakit niyo naman po naiisip yan? Nagkita kami sa party at halata na galit pa rin siya sa akin. Gusto niyo po bang tulungan namin kayo ni Lancer? Ani rin sa ama. Tuloy ay sandaling na ipreno ni Reyes ang kotse. Bakit? Willing niyo ba akong tulungan? Yes naman po. Sabik na Ani Rain. Tulad ko ay miss na din po kayo ni Lancer. Hindi lang talaga siya showing na tao. Napangiti si Reyes. Tingin niya ay si Lancer ang kaugali niya. Hindi natapos ang pagkamangha ng kambal ng sa wakas ay nakarating sila sa malapalasyong bahay ng kanilang ama. Daddy, dito po kayo nakatira? Hindi makapaniwalang Ani Rain habang naglalakad sila sa malawak na hallway papasok. Oo, mag-isa lang ako rito kaya napakadalang kong umuwi rito. Malungkot ang daddy at nag-iisa. Nagpapaawang Ani Ray sa mga anak niya. Daddy, palagi na lang kaming dadalaw ni Lance dito? Tumaas-taas pa ang balikat na Ani Rain. Tingin nyo, papayagan kayo ng mommy nyo? Baka nga mamaya lang ay ipasundo na kayo eh. Di secret na muna, Daddy. Magiliw na saad naman ni Rain. Basta ang plano namin ay maibalik si Mommy sa atin. Sa atin? Takang Ani Reyes. Bakit sa atin eh? Ako lang naman ang nawalan, hindi ba? Opo, Dad, pero kasi kakampi mo kami. Sabi nga sa mga naririnig ko, ang mga babae raw ang pinakamahirap intindihin. Kaya naman sasamahan ka namin ni Lance dyan. Tutulungan ka namin ni Lance na maibalik si Mommy. Sa paanong paraan naman? Nakataas pa noon ang kilay ni Reyes. Nawaring sinusubukan ng mga anak. Basta, kami na po ang bahala dun. Ani rin tsaka nag-thumbs up sa ama. Dahil maaga silang umalis sa school, kaya nakapagpaluto pa si Reyes sa kasambahay habang kakwentuhan niyang mga anak niya. Saktong 5:00 ng hapon, pinauwi na ni Reyes ang mga anak para hindi maghinala si Rosal. Nagamot na rin ni Reyes ang gasgas sa pisngi ni Rain, pero tiyak na mag-uusisa iyon. At hindi nga nagkamali si Reyes, dahil nasa bungad pa lamang si Rosal ng bahay nila, ay natanaw niya na ang 2 anak. At kakaiba sa mukha ni Rain ang kumuha ng atensyon niya. Diyos ko anak, anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang ani Rosal. Lumuhod ito at kaagad na hinawakan ng pisngi ng anak. Natataranta siyang inilingan ni Lancer. Lancer, anong nangyari sa kapatid mo? May nambubuli ba sa inyo? Hindi po, ma'am. May batang siga po na nanakit sa amin pero dumating po si Tumigil sandali si Lancer, lalo na nang sikuhin siya ni Rain. Si teacher po, bukas daw po ipapatawag ang parents nila. Ibig sabihin ay pupunta ko? Hindi na mom kasi... Kaagad na saad ni Lancer, ngunit hindi nagpatinag ang kanyang mommy. Hindi ako papayag na gano'n na lamang. Ang batang yon ay hindi maaaring hindi ko mapagalitan. Desididong anang mommy nila.
habang si Rain ay napangiti naman dahil magaganap ang nais niya. Ang magkita ang mga magulang niya sa eskwelahan. Nang umaga ngang iyon ay kaagad na nagayak si Rosal para pumunta sa eskwelahan. Pagkahatid sa mga anak ay kaagad siyang pumunta sa principal's office. Miss Sevilla. Bahagyang nainis si Rosal. Palaging nakasunod sa kanya ang pangalan ng apelyido ng dating asawa. Maiinis pa sana siya ngunit pinangunahan ng gulat ang reaksyon niya matapos makita si Ray sa loob ng opisina. Mr. Sevilla, mabuti naman at nakarating ang parehong mga magulang ng mga bata. Nakangiting ng prinsipal. Wife. Kuha ni Ray sa atensyon ni Rosal, tsaka ito kumaway habang malawak ang pagkakangiti. Come here. Aniya tsaka tinapik ang sofa na nasa tabi nito. Hindi maipintang mukha ni Rosal habang naglalakad palapit sa dating asawa. At ano sa palagay mo ang ginagawa mo rito? Bakit ka nandito? Palihim na ni Rosal nang maupo siya sa tabi ni Race. Sandali at tatawagin ko ang advisor ng mga bata habang hinihintay natin ang mga magulang ng ibang estudyante. Anang prinsipal tsaka ito lumabas. Nabalitaan ko ang nangyari tungkol sa mga anak natin, kaya pumunta rin ako rito. Ani Race, pero hindi nagustuhan ni Rosel ang kanyang sinasabi. Race, hindi mo dapat ginagawa to. Kunot ang noon na ani Rosel. Kayang-kaya ko na ang mga bata. Inaalisan mo ba ako ng karapatan sa kanila? Hindi naman sa ganon. Hindi ko pa nasasabi sa kanilang tungkol sa'yo. Ayokong maguluhan sila. Akmang magsasalita pa si Race, pero nagdatingan na ang ibang mga magulang ng ibang bata. Sumamang mukha ni Race sa pagpasok ng mga to. Kasunod ang principal kasama si Rain at Lancer. Nag-alala kaagad si Rosal sa maaring itanong sa kanya ni Rain tungkol sa lalaking katabi niya. Pero nagulat siya nang walang pag-aalinlangang kumandong si Rain sa ama. Daddy, parating na po yung sigang bata kasama yung parents niya. Okay lang yan. Nandito si Daddy. Huwag kang matakot. Nakangiting ani Race. Naging emosyonal si Rosal. Alam niyang hindi ito ang tamang oras para makaramdam ng ganon. Pero hindi niya maiwasan lalo na sa pagtawag ng anak niya ng daddy kay Race. Nagring ang phone ni Race. Wala siyang balak na sagutin yon kaya lang ay paulit-ulit na tumutunog, dahilan para pagtinginan na siya ng lahat. Tayo ka muna anak. Ani Race tsaka iginiya si Rain patayo. Please excuse me. Aniya para sagutin yon sa labas. Huwag ka nang bumalik, kayang-kaya ko na to. Bulong na ani Rosal, pero siniguro niyang maririnig iyon ni Race. Paglabas ni Race ay siya namang pagdating ng batang sentro ng lahat, kasama ang mga magulang nito. Simulan na natin. Ang babaeng prinsipal. Sigurado ko na alam niyo na ang dahilan kung bakit tayo narito. Ang mga anak natin ay may kanya-kanyang kasalanang nagawa at narito ang patunay. Pinakita ng prinsipal ang mukha ni Rain na may gasgas. Maantala ko kayo. Nakangiting ama ng batang siyang nanakit kay Rain. Mga lalaki ang anak natin. Sa panahon ngayon ay normal na magkasakitan sila dahil sa pagbibiruan. Excuse me? Hindi normal ang ganung bagay. Ani Rosala. Hindi niyo po iyon alam dahil babae ka. Nakangiting saad pa rin ang ama ng batang ngunit naroon na pagiging sarkastiko nito. Bukod doon, napag-alaman ko nga wala naman talaga ang ama ng mga anak ninyo. Kaya naisip ko na hindi kasalanan ng anak ko. Abala ka sa pagtatrabaho mo, kaya naman hindi mo nagagabayan ang mga anak mo. Kulang sila ng ama. Pakiramdam ni Rosel, ayun na ang pinakamalaking insulto sa pagiging magulang niya. Ngunit hindi niya malaman ang dapat na sasabihin niya. Ngunit mister, hindi po kami nagbibiruan. Basta na lamang po niya ako sinaktan at sinabihan na wala akong daddy. Katwiran ni Rain. Napatingin sa anak si Rosel at napuno ng awa ang kanyang puso. Kita mo na, halos triple ang edad ko sa anak mo pero
Sumasagot siya sa matanda. I told you, kulang siya sa gabay. Sa halip na Saray, Mr. ang itinawag niya sa akin. Hindi nito na ituloy ang dapat na sasabihin niya nang bumukas ang pinto at pumasok si Reyes. Dahil hindi ka gagalangin ng anak ko. Kunot ang noo na ni Reyes. Hindi ka niya gagalangin bilang sir, dahil siyang gagalangin mo. Mr. Sevilla. Mismong si Rosel ay nagulat sa inastan ng lalaki, na kanina ay bumabastos sa kanya. Takot na takot itong nakatingin kay Reyes. Kanina pa ako nagpipigil na wag pumasok, ayon sa kagustuhan ng asawa ko. Asawa niyo po ang... Oo, hindi siya single mom. Mali ang bali-balita na nakukuha mo. Ang asawa ko'y abala sa pagpapalaki ng mga anak ko. At kung meron man na kulang sa gabay dito, anak mo yon. Paano nila natutunan na mang insulto ng mga bata? Galing ba yon sa inyo? Mr. Sevilla, patawarin niyo po ko. Lumuhod kaagad ang lalaki sa harap ni Reyes. Iniiwas ni Rosel ang kanyang paningin. Ayaw niyang aminin ngunit totoong kailangan niya si Reyes. Sa mga panahong katulad ng lalaking ito ang kaharap niya. Bakit ka humihingi ng tawad? Hindi ba't pinaglalaban mo ang pagiging magulang mo sa anak ko? Ipakita mo na matigas ka. Hindi sir. Tumayo ka dyan. Hayaan mong sabihin ko ang mga nangyari nung araw na yon. Ani Reyes. Dinalaw ko ang mga anak ko sa eskwelahan. Kaya naman narinig ko ang pangiinsulto ng anak mo sa anak ko. Sabihin mo, kagalang-galang ka ba kung mismong anak mo ay nang babastos ng iba? Ngayon, ibabalik ko sa'yo. May karapatan ka bang pumuna sa pagpapalaki ng iba sa anak niya? Kung mismong anak mo ay hindi mo napalaki ng tama. Nasaktan ng anak mo ang anak ko at hindi ako papayag na basta sorry na lang matatanggap ko. Hindi ko pagagantihin ang anak ko pero ipaparamdam ko sa'yo kung paano ko maging ama sa kanya. Mama, patawad po. Patawarin niyo po ako sa pagiging magaspang ko sa inyo. Bakas ang pagmamakaawa sa lalaki ngunit hindi noon maalis ang inis niya. Sa kabila ng galit kay Reyes ay naroon ang paghanga. Hindi pa rin ito nagbabago. Ang mabibigat na problema ay napapadali nito, maliban sa relasyon nila. Hindi ka sa akin dapat humingi ng tawad. Pagkakamali ito ng anak mo. Kaya marapat lang na maging accountable siya sa nagawa niya. Tarantang pinayuko ng lalaki ang anak niyang siga para humingi ng tawad kay Rain. Papatawarin kita, pero sana tandaan mo, hindi lang ikaw ang may tatay sa mundo. Hindi lang kayo ang may pera, kapangyarihan at impluensya. Napangiti ng bahagya si Ray sa inasta ng anak. Natapos ang pag-uusap nila nang hindi tinatanggap ni Reyes ang paumanhin ng kabilang kampo. Pumasok na kayo sa room. Kami na ni Mommy ang bahala rito. Ani Reyes nang mauna silang lumabas. Dito ka lang, huwag ka nga alis. Kakausapin ko na ang buwisit na yon. Ani Reyes kay Rosel. At paano mo na siguro na susundan kita? Dahil curious ka kung paano ko nakilala ng mga anak ko. Nagyayabang na Ani Reyes. Bagay na ikinairap ni Rosel dahil tama ang hinalang ito ni Reyes. Papalabas pa lang ng eskwelahan ng lalaking kanina ay takot na takot sa kanya. Lalo pa itong nataranta nang makita si Reyes na papalapit. Hindi ko nagustuhan ang mga sinabi mo sa asawa ko. Sir, hindi ko naman po kasi alam na asawa niyo po si Miss Rosella. Ang alam ko po ay hiwalay na kayo at napakatagal na panahon na ayon sa sabi-sabi. Yan ang hirap sa'yo eh. Naniniwala ka sa sabi-sabi. Sir, mapatawad niyo po sana ako. Pag-iisipan ko. Ani Reyes, tsaka tumalima sa lalaki. Kaagad niyang binalikan si Rosel na hanggang ngayon ay nakasimangot sa kanyang kotse. Bakit mo ba ako pinag-antay pa ng ganito? Naiinis na ni Rosel. Pero nahintay mo pa rin naman ako, hindi ba? Makahulugan na tumawa si Reyes. Tsaka walang pasabi na pumasok sa kotse ni Rosel. Ano ba? Hindi ko gusto na makialam sa'yo kanina. Hindi ko lang kayang tiisin na makita kang nababastos.
Bakit ka pa nagpakita sa mga bata? Sabihin mo, wala ka ba talagang balak na makipag-ayos sa akin? Willing akong maghintay, Rosel. Kailangan ako ng mga bata. Ikaw din, kailangan mo ko. Masamang tinitigan ni Rosel si Reyes. At sinong magaling ang nagsabi na kailangan kita? Nanggigigil na aniya. Bakit? May umuoko pa na ba ng espasyo ko dyan sa puso mo? Umirap si Rosel. Salamat sa pagdating mo pero makakalabas ka na sa kotse ko. Liligawan kita ulit. Pwede ba, Reyes? Tingin mo, maibabalik mo pa yung tayo? Biglang nangilid ang luha sa mata ni Rosel. Lumabas ka na. Bagaman sumunod si Reyes sa gusto ni Rosel, ay nakita niya ang pag-asa na mabuo ang kanilang pamilya. Ayaw niyang ipilit sa ngayon dahil ayaw niyang isipin ni Rosel na nakikipag-ayos lamang siya para sa mga bata. Mukhang maganda po ang araw niyo Ani Nathan nang pumasok si Reyes nang nakangiti matapos silang magsalubong sa hallway ng kumpanya. Oo, halata naman hindi ba? Kaya kung maaari, huwag mong sirain. Ingos na ani Reyes sa kanang kamay niya. Naglakad sila papasok sa elevator. Mukha ba akong blooming ngayon? Nakangiting tanong ni Reyes kay Nathan na ikinangiwi naman ito. Gusto kong pagawan mo ko ng bulaklak. Yung fresh at mabango. Sir, binabalak niyo bang manligaw kay Ma'am Rosel ulit? Huwag ka nang maraming tanong. Kaya po siguro kayo palaging busy. Oo nga naman. Bakit hindi ko naisip na higit na mahalaga ang asawa kaysa sa mga investor na yan? Ngiting ani Nathan, pero sinamaan lamang siya ng tingin ni Reyes. Tatahimik na po. Ani Nathan. Malaki na ang kumpanya ni Reyes. Kaya tangi isa o dalawang investor na lumalapit sa kanya ay hindi na niya pinagtutuunan ng mga pansin, lalo at kailangan niyang bumawi sa asawa niya. Matapos bumisita ni Reyes sa kumpanya, ay kaagad niyang pinuntahan ang mga anak niya. Sabik na bumati ang mga bata kay Reyes. Bibisitahin natin si Mommy sa office niya. Tingin niyo matutuwa siya? Oo naman, Dad. Magiging choosy pa ba si Mom? Reyes, Rain at Lancer na to. Ani rin, na naging dahilan para malakas silang magtawanan. Pagpasok ng dalawang bata sa kotse ay kaagad nilang nakita ang bulaklak na para sa mommy nila. Wow ang daddy, panay talaga ang effort. Gatong pa ni Rain. Dahil sa suporta ng magkapatid sa ama, ay gano'n na lamang kalakas ang naging confidence nito hanggang sa makarating sila sa butik ni Rosel. May maliit itong opisina kaya't ang dalawang kambal na ang nagiya sa kanya papasok roon. Ngunit inabutan nila ang bisita ni Rosel. Naroon na naman ang kababata nitong si Patrick. Kinahiyaan naman ni Reyes na tumuloy, lalo pat hindi pa naman sila ganon kaayos ni Rosel. Ibigay niyo na lamang sa mommy niyo. May bisita siya at kabastusan naman kung makikisabay ako. Bili na ani Reyes. Hindi na siya nag-aksaya ng oras para pumasok pa. Ramdam ng kambalang inis dahil sa sinapit ng ama. Kaya maging sa pag-uwi nila sa bahay ay ito ang usapan nila. Malabo na yata talagang maging okay ang mommy at daddy, Lancer. Malungkot na ani rin habang nasa kwarto sila. Gabi na noon ngunit gising pa ang diwa nila. Labis na dinibdib ng magkapatid ang damdamin ng kanilang ama kanina. Matagal silang nagkaaway kaya't normal lang siguro yun, Rain. Hindi natin alam kung may natitirang pagmamahal pa bang mommy para kay daddy. Alam naman natin na hindi iiwan ni mommy ang daddy ng walang malalim na dahilan. Kung ano man yun ay kinasakit din yun ni mommy ng mga panahong yun. Pero kasi Lancer, nakikita mo naman na nagsusumikap ang daddy para lang mabuo tayo bilang isang pamilya. Kung ayaw na pala ni mommy, bakit hindi nilang niya sabihin sa atin ng diretsahan para hindi tayo umaasa ng ganito? Puno ng hinagpis na wika ni Rain. Lingid sa kaalaman na nasa labas ang kanilang ina. At nakikinig kaya naman, ganito kalakas ang loob nito kung makapagbitaw ng salita. Kaya pala hindi nila ako gaanong kinausap ngayong maghapon dahil kay Reyes. Malungkot na nasabi ni Rosel sa kanyang sarili.
Balak sana niyang silipin ng magkapatid at makipagkwentuhan sana. Kahit kaunti man lang, ngunit dahil sa kanyang narinig, ay umatras ang kanyang lakas ng loob. Sa halip ay bumalik siya sa kanyang kwarto. Isang katanungan na naman ang bumangon sa kanyang dibdib. Ito ay kung dapat na nga ba siyang makipag-ayos sa dating asawa. Nang sumunod na umaga, ay hindi na inasa pa ni Rosel sa kasambahay ang pagluluto ng agahan ng mga bata. Bagaman hindi magandang naging pagtatapos ng gabi niya kagabi, ay pinuntahan niya pa rin ang mga ito para gisingin. Pinagtakpan niya ang kanyang tunay na damdamin. "Gising na, mag-almusal na tayo." Nakangiting-a ni Rosel, ngunit latang-lata ang mga bata. "Another 10 minutes, Mom," ani Lancer. "Dalawin natin ang daddy niyo sa opisina." Sabay pa na napamulat ang dalawang bata nang marinig ang tungkol doon. "Talaga, Mom?" Ani rin na kanina ay ayaw magsalita. Ngayon ay ngiti-ngiti na. "Lancer, come on!" Sabik na ani Rain. Tsaka sunod-sunod na hinagka ng ina sa pisngi. Matapos ay nagtatakbo palabas. Maging si Lance ay nakangiti habang pinapanood ang kapatid na nagtatakbo. "Sana ganyan ka na lang palagi," bulong ni Lance. "Nalulungkot din ako kapag nakikita kang malungkot eh." Dagdag pa ni Lance. Pagbaba nilang mag-ina ay naroon si Rain at ngiti-ngiti. "Bilis na, Mom, kain na tayo," sabik na ani Rain. Kapwa nakaramdam ang mag-inang Lancer sa inaasta ni Rain. Para itong batang kulang na kulang sa pagmamahal ng isang ama. "Mom, kung tawagin ko na lang po kaya ang daddy?" Ani Rain nang nasa kotse na sila. "Hindi na. Bakit naman natin siya tatawagan? Paano siyang masosorpresa?" Nakangiting ani Rosel. Dito niya susukatin kung talaga bang nagbago na si Reyes. Kadalasan noon na puno ng mga empleyadong mga babae ang opisina ni Reyes. Sa tuwing dumadalaw siya ng walang pasabi. Papalapit pa lamang sila sa lugar, ay may huminto na kaagad na kotse sa tapat ng kumpanya ni Reyes. "Tara na po, Mom!" ani Rain. Pero pinigil ni Rosel ang anak niya. "Sandali lang, may kakausapin lang ako." Ani at saka na unang bumaba sa kotse. Papasok na sana yung babae nang makita siya nito. "Rosel!" Malanti kong magsalita ang babae. "Elena, it's been years mula nang magkita tayo. Wala pa ring bago sa'yo." May laman kong magsalita si Rosel. Palibhasa nga'y ito ang naging dahilan ng paghihiwalay nila. "Oo nga, ikaw rin. Ano nga palang ginagawa mo rito? I'm sure, hindi ka naman pumarito para makipagbalikan kay Reyes, hindi ba?" Hindi. Hindi ko kailangan gawin yon." "That's great. Mauna na ako." Anang babae tsaka iniwan si Rosel sa labas na speechless. Wala ngang nagbago sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi niya pa rin kayang ipaglaban ang dapat na para sa kanya. Napapilig si Rosel ng kanyang ulo. "Mommy!" Sabay na ng mga bata tsaka hinawakan ng kamay niya. "Sino po yun?" Ani Lancer matapos ay napatingin sa kamay ng ina na nanginginig ngayon. "Huwag na kaya tayong tumuloy?" ani Rosel. Ngunit humigpit ang pagkakahawak ni Rain sa kanya. "Mom, huwag ka pong matakot. Kahit wala ang daddy sa tabi niyo, dalawang anak niya naman po ang nandito para pumotekta sa inyo eh." Ani Rain. Napabuntong hininga si Rosel at lakas loob na naglakad papasok. Nakatingin sa kanya ang ilang mga tauhan ni Reyes. Ang ilan na nakangiti ay tsak na kilala siya, habang ang ilang hindi naman nakakakilala sa kanya ay mga baguhan. "Mahal po kayo ni Daddy, kaya mas mahalaga tayo higit pa sa kung kanino." Buo ang loob na ani Rain. "Kapag nga po nasa school kami, palagi niyang sinasabi sa amin kung gaano niya kayo kamahal, kung gaano na siya nagsisisi sa mga taon na hindi niya tayo nakasama." "Totoo?" ani Rosel. Nagkatinginan ng magkapatid sabay na tumango. Paglabas nila sa elevator, ay opisina kaagad ni Reyes ang tinumbok ng pinto noon. Bahagyang nakabukas ang pinto kaya lalong kinabahan si Rosel. Para bang mauulit na naman ang mga sandaling
Minsan niya na rin kinatakutan. Naglakad sila hanggang sa humigpit ang kapit ng kamay ni Rosel sa kamay ng mga anak niya. Matapos niyang makarinig ng kalabog mula sa loob ng opisina. At sa tingin mo ba ay ikinatutuwa kong makita ka rito? Dinig na dinig ni Rosel ang malakas na sigaw ni Reyes. Ikaw ang sumira sa pamilya na dapat ay meron ako ngayon. Reyes, listen to me. Kaya kong ibigay ang pamilya na nais mo. Hindi ko kailangan ng kahit sino. Shut up. Hindi mo maibibigay yon kahit umasta ka pa na si Rosel. Dahil ang puso ko ay para lang sa kanya. Kung hindi ka lang nagsinungaling sa kanya, dapat ay hindi siya naniniwala sa sabi-sabi. Kung naging tapat ka lang sa kanya, kaibigan ka niya at higit na pinagkakatiwalaan. Ma'am Rosel. Ani Nathan, na nasa likod pala nila. Nathan, kung maaari ay, ilayo mo muna dito ang mga anak ng sir mo. Masyado pa silang bata para makarinig ng ganito. Pero mom, kaagad na ani rin, pero hinaplos lamang ni Rosel ang pisngi nito. Okay lang ako anak, kukunin ko rin kayo kaagad. Ani Rosel, tumango si Nathan, at hindi naman na kumontra pa ang dalawang bata. Oo, kaibigan ko nga siya noon pa. Pero nasa kanya na ang lahat. Maliban na kunin ko sa kanya kahit ikaw lang. Kasalanan niya kung bakit kayo nasira. Dahil una pa lang ay wala na siyang tiwala sa'yo. Malakas na ani Ilana. Kaya please stay with me, Reyes. Malambing na dagdag pa nito. Tsaka akmang ikakawit ang kamay sa batok ni Reyes. Pero malakas na binuksan ni Rosel ang pinto. Bagay na ikinagulat ng dalawa. Lalo na ni Elena. Kaya't hindi na nito napaghandaan ng mabilis na paghatak ni Rosel sa buhok ng babae, palayo sa dati niyang asawa. Oo, tama. Kasalanan ko nga dahil masyado kong nagtiwala sa'yo. Kasalanan ko rin ba na naging totoong kaibigan ang turing ko sa'yo? Ngumisi si Rosel. Pero hindi ako nagsisisi sa mga naging desisyon ko. Dahil sa pagkakataong to ay mulat ng mga mata ko. Hindi mo na ako kayang paikutin pa. Gamit ang matatamis mong salita. Marahil ganun nga. Alam mo na ang totoo kong motibo. Pero hindi mo mababago ang katotohanan na minsan ka ring naging gaga. At kahit ilang beses mong subukan ay hindi ka mananalo laban sa akin. Ani Elena. Ngunit umugong ang malakas na tawa ni Rosel. Ito ang ayaw niyang makita ng kanyang mga anak. Ang pagiging magaspang niya sa ibang tao kapag galit siya. Bakit? Kailan ba nagkaroon ng paligsahan sa pagitan natin? Ito ba? Itinuro ni Rosel si Reyes. Kung si Reyes nga ang premyo sa paligsahan na sinasabi mo, tingin mo ba ay may panalo ka sa akin? Humarap si Rosel kay Reyes at madiin na tinignan. Ang kanilang mga mata ay nagkaroon ng sariling koneksyon. Palaban kung tumitig si Rosel, ngunit malamlam naman si Reyes. Sinadyang ilapit ni Rosel ang kanyang mukha kay Reyes para lalong inisin si Elena. Ngunit para bang nagsisi siya sa harapan ng babae. Nang hulihin ni Reyes ang batok niya at mabilis na binigyan ng halik. Hindi makapaniwala si Elena na nagaganap ang mga bagay na ito sa harap niya. Buisit! Buisit! Sunod-sunod na mura nito tsaka nagtatalon sa inis. Nagmadaling lumabas si Elena sa opisina. Kaya't kaagad na itinulak ni Rosel si Reyes. Ano bang ginagawa mo? Pulang-pula ang mukha na ni Rosel. Ikaw naman ang may kasalanan, inaakit mo ko. Nababaliw ka na. Sa'yo? Oo, Rosel. Malambing na ni Reyes. Magbibitaw pa nga sana ito nang humahangos na pumasok ang magkapatid. Mom, Dad, are you alright? Ani Rain. Nakahinga ang kambal nang makitang ang mga magulang lang nila ang nasa loob. Akala po namin kung ano nang nangyari sa inyo. Ani Lancer. Ngumiti si Reyes. Ano naman ang mangyayari sa amin? Naupo si Reyes at tinawag ang magkapatid para paupuin sa kanyang kandungan. Ano ang ginagawa niyo rito? Medyo nadismaya ako at the same time na surprise din. Akala ko kasi si mami niyo lang nakamiss sa akin at dumalaw eh.
Tatawa-tawang ani Reyes na kinairap naman ni Rosel. Hindi pa tayo tapos. Banta ni Rosel tsaka pinandilatan si Reyes. Matapos ay naupo sa isang sofa na naroon. Oo naman, umaasa pa rin ako na may kasunod pa ang lahat ng to. Makahulugang tumawa naman si Reyes. Gusto niyong kumain? Bakit pala kayo nagawi rito? Ani Reyes sa mga anak. Sabi lang po ni Mami, pupunta raw po siya rito para dalawin kayo. Nanlaki ang mata ni Rosel sa sinabi ni Rain. Kaagad na nataranta si Rosel sa kung ano ang maaaring isipin ni Reyes. At hindi nga siya nagkamali nang bumalatay ang makahulugang ngiti nito. So, namimiss mo rin pala talaga ako. Ani Reyes. Pero 'di ba ang gusto niyo ay makita ang daddy niyo? Pinagbigyan ko lang kayo. Pilit na itinatanggi ni Rosel ang maling akala ni Reyes. Pero Mom, wala naman po kaming sinabi na namimiss namin si Daddy, hindi ba? Ginising niyo po kami at kaagad na sinabi na dadalawan natin ng Daddy. Ani Lancer habang nagpapakyut sa ama. Gusto talaga nitong ipabatid na gusto pa rin ng mommy nila si Reyes. Oo nga, pero kasi sinabi ko lang yun para gumaan ang... Kaagad na pinutol ni Reyes ang pagtatalo ng mag-iina. Hayaan niyo na. Gusto niyo bang kumain tayo sa labas? Unang beses ito kung iisipin. Pagbabago ni Reyes sa topic. Sige na, maiwan na lamang ako para naman ma-enjoy niyong isa't isa. Ani Rosel. Bakit naman? Gusto kang makasama ng mga anak mo. Pagbigyan mo sana. Kahit sila lang. Huwag mo kong isipin kung yun ang sa tingin mong makakapagpagaan sa loob mo. Ani Reyes pero matalim siyang tinignan ni Rosel. Tingin mo ganun lang dahilan? Dahil lang sa ayaw ko lang ganun? Sarkastikong ngumiti si Rosel. Nathan! Ani Rosel. Alam niyang nasa labas lamang ang secretary ni Reyes. Igayak mo ang mga bata. Lalabas kami maya-maya ni Reyes. Anito nang hindi inaalis kay Reyes ang paningin. Ano bang kinakaganyan mo? Ani Reyes. Alam niyang nagsisimula na naman ang hindi nila pagkakaunawaan. Kaya't nais niya sanang pigilan ito ngunit kaagad na iniwas ni Rosel ang braso niya para mahawakan ni Reyes. Gusto ko lang i-address sa'yo ang lahat. Tingin mo ganun lang kadali? Kung para sa'yo, makakalimutan ang lahat sa isang sorry lang, ibahin mo ko. Giit ni Reyes. Hindi mo nakita kung paano nasira ang buhay ko. Kung gaanong tromang idinulot sa akin ng Elena na kasama ka. Hindi mo alam kung paano ko nalampasan ang araw-araw na bangungot na idinulot mo. Bumagsak ang luha ni Rosel. Dinurog mo ko noon at umaasa kang sa isang hiling mo lang makakalimutan ko ang lahat. Luha ang ani Rosel. Ngunit isa man sa mga sinabi niya ay walang sinagot si Reyes. Sa halipay, niyakap siya nito ng mahigpit. Kulang ang pagsusumamo ko para mapatawad mo ko. Pero sana maisip mo na hindi lang ikaw ang nahirapan at patuloy na nahihirapan. Swerte ka pa nga dahil sa 8 taon na wala ako sa buhay mo ay may 2 bata na nagpapasaya sa'yo. Samantalang ako ay mag-isa. Nililimot ko lahat dahil wala na akong nakikitang pag-asa para mapabalik ka. Isang pagkakamali ko lang yun, honey. Isa lang. Emosyonal na ani Reyes. Lalong napaiyak si Rosel matapos marinig mula dito ang dati nilang tawagan. Isang pagkakamali na wala namang kasiguruhan. Hindi mo ba kayang unawain yon? Na sila ang lumalapit sa akin kahit na ipagtabuyan ko sila. Kung ganon, bakit hindi mo ko sinundan? Paano kitang susundan kung binitawan mo ko ng linyang magpapakamatay ka kapag hindi kita tinigilan? Kahit na. Umiiyak na ani Rosel. Tsaka hinampas ang dibdib ng asawa. Naghintay ako at umaasa pero nakapanganak na ako't lahat. Nakapagpabinyag na pero hayan, tinitiis mo pa rin ako. Kaya ba hindi mo sinabi sa kanila kung bakit tayo naghiwalay? Iginiya ni Reyes ang mukha ng asawa para magkasalubong sila. Nilihim mo sa mga bata ang masamang imahe ko.
Na ganun ako, sa tingin mo kasi, mahal mo pa rin ako, hindi ba? Bakit? Kailan ba nawala ang pagmamahal ko sa'yo? Ni Rosel. Noong naniwala ka kay Elena. Hindi nawala, Race. Natakot lang ako na magtanong sa'yo dahil baka mali ang inaasahan ko. Mas magiging masakit sa akin kung oo ang magiging sagot mo. Rosel, honey, gusto kong magsimula ulit. Pwede ba yun? Pwede bang ikaw at ako na lang ulit? Mommy, pumayag ka na. Sabay na ng kambal nang biglaang pumasok. No, ako ang nasaktan dito, kaya ako ang magdedesisyon. Ni Rosel, tsaka nakangiting siniringan ng mag-aama. Kahit paano ay masasabi niya rin na gumaan ang loob niya, lalo na at naliwanagan na siya. Nasabi na niya ang gusto niyang sabihin. Sa isang kilalang restaurant sila pumunta. Hawak ni Ray sa magkabilang kamay si Rain, habang hawak naman ni Lancer ang ina sa kabilang kamay. Di ba family lunch to? Bakit hindi kayo magka-holding hands? Ni Rain tsaka kinuha ang magkabilang kamay ni Ray at Rosel, tsaka ito pinagsalikop. Napairap na lamang si Rosel na may kaunting kilig habang si Race naman ay tatawa-tawa. Umaayon sa kanyang plano, base sa pangako ng kambal niya na tutulungan siya umano, na ibalik ang kanilang ina kay Race. Mga mamahaling pagkain na paborito ni Rosel ang in-order ni Race. Hindi mo ako makukuha sa paganyan-ganyan mo? Ni Rosel, pinagtatakpan ng kilig. Hindi naman kita kailangang kunin. Base sa mga sinabi mo, hindi ka naman nawala sa akin. Dadagdagan ko lang ng kaunting timpla ang puso mo, para naman lalo mo kong hindi makalimutan. Nagyayabang na ni Race. Palibhasa nga'y alam na niyang mahal siya talaga ni Rosel. Inakala ni Race na sasang-ayon na ang lahat sa kanya, matapos ng pananghalian nila bilang isang buong pamilya. Kaya naman naglakas siya ng loob kinaumagahan na dalawin si Rosel sa opisina. Pero halos lumukot ang mukha niya nang makita na naman ang kotse ni Patrick sa labas ng butik. Ha? Ano yun? Pagkatapos ng pananghalian namin kahapon, gano'n na lang yun? Nakapamaywang na ni Ray sa kanyang sarili. Sa inis niya ay sinipa niya ang kotse ngunit sa huli ay siya lang din naman ang nasaktan. Tatalikod na sana siya kaya lang ay ang mga matatamis na ngiti ng kanyang kambal ang nakikita niya. Mali ito, Race. Niya sa sarili, habang nakatuon ang kanyang mata sa tuhod niya. Humarap siya sa daan pabalik ng butik. Humakbang siya pasulong. Pilit na kinukumbinsi ang kanyang sarili na kung mayroong mang may karapatan kay Rosel, ay wala yung iba kundi siya lang. Kumatok si Race sa pinto ng opisina ng asawa, bagay na ikinatigil ng mga ito sa pagtatawanan. Race, anong ginagawa mo rito? Takang tanong ni Rosel. Wala, napadaan lang. Gusto lang kitang kamustahin. Hindi mo ba kami nakikita? Taas kilay na ni Patrick. I'm sure kahit paano naman ay alam mo ang good manners at hindi ko na kailangan pang isa-isahin yun sa'yo. Ipagpaumanhin mo pero nakikilala ko lang ang salitang good manners kapag gumagamit din nun ang kaharap ko. Maayos na ni Race. Ngunit kahit balibalik ka rin ay iisa lamang ang intindi ni Patrick sa sinabi niya. Pare, sabihin mo nga, may problema ka ba? Tumayo si Patrick sa harap ni Race na hindi naman nagpatalo. Tumayo din siya. Pare, tinawag mo akong pare? Pasensya ka na ha. Hindi ko kasi alam na kinuha ka palang ninong ng asawa ko. Inakbayan ni Race si Rosel. Race, ano bang ginagawa mo? Bulong ni Rosel habang inaalis ang pagkakaakbay ni Race sa kanya. Ngunit sa halip na sundin ay pinandilatan pa ni Race ng mata si Rosel. Hindi lang tayo magkakasundo. Magbuntong hininga si Patrick. Alam kong ikaw ang ama ng mga anak mo at wala namang umaagaw doon. Sana lang hindi lang hanggang sa pagtawag ng anak at asawa ka magaling. Rosel, mauuna na ako. Ni Patrick saka lumabas.
Ngayon, pwede mo nang alisin niyang kamay mo. Nanggagalaiting ani Rosel. Ano ba sa palagay mo ang ginagawa mo? Bakit? Ano naman ba ang mali sa ginawa ko? Bawal ka na bang ipagdamot? May gusto ka na ba sa lalaking yun? Kung oo, magsabi ka lang. Sunod-sunod na ani Race. Kung talagang hindi na tayo pwede, baka mas okay kung magiging totoo na lang tayo kaysa naman pinapaasa mo ko. Kaya kong makipag-co-parenting sa'yo. Ani Race. Tsaka tumalima at dahan-dahan na naglakad palabas. Race! Race! Sunod-sunod na tawag ni Rosel. Pero pawang bingi ito kaya't minabuti ng hawakan ni Rosel ang kamay niya para pigilan sa paglabas. Dito ka lang. Para saan pa? Mabilis na inabot ni Rosel ang labi ni Race para patigilin ito sa mga pinagsasabi nito. Dahil gusto ko, dito ka na lang sa tabi ko kasi ikaw naman talaga ang dapat. Sinabi ni Rosel iyon sa pinakaseryoso niyang tinig habang nagsasalubong ang kanilang malalalim na tinginan ni Race. Ibig sabihin ba nito na patawad mo na ako? Tinitigan lamang ni Rosel si Race. Matagal na kitang napatawad. Sadyang takot lang akong harapin ang katotohanan dahil baka ako na lang palang nagmamahal. Ani Rosel. Umiling si Race. Yun yung hindi mangyayari. Hinding-hindi matatapos ang pagmamahal ko sa'yo. Matapos sabihin ni Race ang matatamis niyang katagang iyon, ay sumimangot siya. Bakit? Nagtatakang ani Rosel. Hindi ko nga lang alam kung kailan matatapos ang pasensya ko sa mga lalaking umaaligid sa'yo. Natawa si Rosel. Noon pa man ay alam na ni Patrick na ikaw pa rin ang mahal ko, kaya't ano pang kinakabahala mo? Kahit na hindi ako mapapalagay hanggat hindi ko nalalagyan ng singsing ang daliri mo. Natawa si Rosel sa mga pinagsasabi ni Race. Maya-maya ay nagkatinginan sila. Hindi na ako umiinom ng alak mula nang magkahiwalay tayo. Masuyong aniya habang nakatitig na naman kay Rosel ang nangihina niyang mga mata. Dahan-dahang bumaba iyon hanggang mapunta ang mga mata niya sa labi ni Rosel. Napaatras si Rosel habang papalapit si Ray sa kanya hanggang sa wala na siyang maaatrasan dahil sa mesa ang nasandalan niya. Race? Nauutal na ani Rosel. Ngunit desidido si Race hanggang sa mapunta na ang bigat ni Race kay Rosel at tuluyan nitong dinampian ng halik ang labi ng dalaga. Para kay Rosel ay ito na yata ang pinaka-perfect timing para sa kanila. This time ay hinayaan ni Rosel ang kanyang sarili na maramdaman ang pangungulila kay Race. Hinayaan niyang angkinin ni Race ang kabuuan ng kanyang labi na agad niya rin namang tinutugunan hanggang sa dahan-dahan na siyang mapahiga sa sarili niyang mesa. Ang kamay ni Race ay naglalakbay sa likod niya habang patuloy na hinahagka ng labi niya. I love you, honey. Bulong ni Race. Ngunit kulang ang hangin ni Rosel para makatugon agad, lalo at pikit pa ang kanyang mata. Kaya sa halip na sumagot ay hinagka niya na lang si Race na puno ng pagmamahal. Ang kamay ni Race ay nagpatuloy sa paghaplos sa hita ni Rosel hanggang sa tuluyan niyang mailihis ang skirt nito. Race, sure ka? Dito? Ngiwing ani Rosel. Bagay na ikinatawa ni Race. Kapwa alam naman nila kung ano ang kahahantungan. Oras na nagpatuloy pa sila. Inalalayan niya si Rosel patayo. Tsaka ito hinagkan sa noo at niyakap. Sorry kung naghintay ka pa ng mahabang panahon para lang mabuo ulit tayo. Masuyong ani Race. Sa bahay ka na tumira. Doon alam kong safe kayo ng mga bata. Ito na ang pinakahihintay ng kambal niya. Kaya't wala na si Rosel balak pang tanggihan ng alok ni Race. Talaga, Mom? Igagaya ko na rin po ba ang mga damit ko? Ani rin, nang ibalita ni Rosel ang paglipat nila sa bahay ng daddy nila.
Nagtitiklop na noon ang mga damit si Rosel. Sinayaya mo na ang bahala sa pag-aasikaso ng damit niyo ni Lancer. Ni Rosel. Yung mga toys ko, o kaya nga shoes ko na lang. Natawa na lamang si Lancer sa inaasta ng kapatid. Sino nga ba naman ang hindi ma-excite? Sa wakas ay, maisa sa katuparan na rin ang napakatagal na nilang hinihintay. Rain, kumalma ka lang. Makakarating tayo kay Daddy nang hindi ka natataranta. Hagik-hik na ni Lancer, habang nakaupo sa sofa at idiniduyan ng mga paa. Natatawa din si Rosel. Alam niyang ganito talaga si Rain dahil nagmana ito sa kanya. Habang si Lancer naman ay masiyahin at palaging kalmado dahil nakuha nitong ugali ni Race. Ready na? Sabay-sabay silang napalingon sa pagdating ni Race, habang malawak ang pagkakangiti. Nakatitig lang si Rosel sa asawa, para bang napakagwapo nito sa kanyang paningin. Bakit ka nakatitig? Bulong na ni Race kay Rosel. Nang makaupo siya sa tabi nito, kandong na naman ang kambal. Anong nakatitig? Hindi Natawa si Race sa inakto ni Rosel. Feeling niya ay bumalik ang pakiramdam ng mga panahong in love sila sa isa't isa. Mabilis na lumipas ang mga taon. Naging masayang pamilya si Race, kapiling ang mag-iina niya. Akala ko ba'y ngayon ang dating ng mga anak mo? Nasaan na ba sila? Akala ko ba'y nandito na siya sa airport? Nagmamaktol na ni Rosel. Sa sobrang pagkasabikay, naiinis na ito kay Race. Mula kasi nang graduate ng elementary ang kambal, ay nagdesisyon ng mag-aama na sa ibang bansa na lamang sila mag-high school. Sandali lang at tatawagan ko. Ni Race tsaka kinuha ang cellphone sa kanyang bulsa. Dad. Ang dating matinis na tinig ni Rain, ngayon ay medyo lumaki na. Palibhasa nga'y nagbibinata na ito. Nag-aalala na ang mommy nyo, kaya gaagang nagyaya sa akin papunta dito sa airport. Nasaan na ba kayo? Palabas pa lang po ng plane, Dad. Ang hirap gisingin ni Lancer Ano nga ko? Ikaw nga tong panay-silip sa mga chicks. Dinig na dinig ni Race ang mariin na pagtanggi ng isang anak sa linya. Tahimik, baka marinig ka ni Mommy. Ni Rain. Nagtawanan sila sa linya dahilan para lingunin si Race ng asawa na may masamang tingin. Bakit? Ni Race. Ngunit kaagad na inagaw ni Rosel ang cellphone sa asawa. Anak, Rain, Lancer? Nandito na si Mami sa labas Nag-aantay na sa inyo. Nasaan na ba kayo? Parang maiiyak na ni Rosel dahil sa pagkamis. Palabas na po, Mom. Ni Rain. Ibababa ko na po ang linya. Nito pa. Kaagad na kinuha ni Race ang phone sa asawa. Dad, okay lang ba si Mommy? Nag-aalalang ni Rain. Nako, narito at umiiyak. Natatawang ni Race, habang yakap ang asawa ng isang braso niya. Bahagyang pinalo naman ni Rosel ang dibdib ng asawa. Pakisabi po na malapit na kami ni Lancer. Sige, i-end ko na yung call. Ni Race, tsaka pinatay ang linya. Bakit ka naman umiiyak ng ganyan? Bahala ka, baka pagtawanan ka pa ng kambal pag nakitang nabura yung blush on mo. Birong ni Race, tsaka pinahid ang luha na nasa pisngi ni Rosel. Ikaw kasi, bakit mo pa kasi sila pinag-aral sa ibang bansa? Gusto din naman ng new environment ng mga anak mo. Marahan na paliwanag ni Race. Mom, Dad. Sabay natawag sa kanila ng malalaking tinig. Sabay pa silang lumingon sa dalawang matatangkad na binata, na ngayon ay nakangiti at kumakaway sa kanila. Diyos ko, ang lalaki na ng mga anak ko. Ni Rosel, tsaka nagtatakbo palapit sa kambal na anak, nang hindi na ito mahintay pa na makalapit. Mahigpit na yakap ang iginawad ni Rosel sa mga anak niya. Kapwa matipuno na ang katawan ng mga to. Kamusta kayo? Nakakakain ba kayo doon ng maayos? Nagsimula nang umiyak si Rosel. Mom, calm down. Inaasikaso naman kami ni Manang doon.
Pinag-aralan niya pa nga ang lahat ng mga paborito naming pagkain ni Lancer. Pero syempre, mas gusto pa rin namin ang luto niyo. Ani rin, alam na alam talaga nito kung paano bobolahin ang ina. Ngumuso si Rosal dahil alam niya naman na sinasabi lamang ni Rain iyon para hindi siya mag-alala. Tara na po sa kotse, para doon na tayo magkwentuhan. Ani Lancer. Oo nga. Ani Rosal. Naglakad na sila palabas hanggang sa makasakay sa kotse. Mom, pwedeng ako muna ang katabi ni Daddy? Ani Reyna ikinatawa ni Lancer at ng mommy niya. Oo naman. Si Rain talaga. Akala mo bata. Umiiling na ni Lancer. Ipinagbukas pa niya ang ina ng pinto ng kotse. Habang nasa daan sila, ay hindi napigil ni Rosal na mapatingin kay Lancer. Malaki na ang tinangkad nito at mas ikinagwapo. Saka pinagmasdan si Lancer. Dahil palaging tutok ang kanyang atensyon kay Rain, kaya ngayon niya lamang napagtanto na talagang ito ang nagmana sa ama. Mula sa itsura, kilos at pananamit, maging sa ugali ay kuhang-kuha nito ang style ni Race. Bakit po? May dumi po ba sa mukha ko? Ani Lancer, nang mahuli ang ina. Umiling lamang si Rosal. Wala anak, gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Ani Rosal tsaka hinaplos ang mukha ng anak. Sa pag-aalaga mo sa kapatid mo, sa pag-unawa sa kanya, at sa pagmamahal na pinaparamdam mo. Ani Rosal, hinawakan ni Lancer ang kamay ng ina. Lahat ng ito ay nagmula sa inyo. Natutunan ko ang paraan ng pagpapahalagang to dahil ganito niyo po ako minahal, Mom. Ani Lancer. Dahil sa mahabang pag-uusap ng mag-ina, ay huli na nang mapagtanto na nasa harapan na pala sila ng bahay. Teka, anong meron? Bakit parang ang liwanag naman? Ani Rosal. Race, anong meron? Nasaan ang daddy niyo? Ani Rosal, nang mapagtanto na wala si Ray sa loob ng kotse. Let's go, Mom. Ani Lancer, tsaka iginiya ang ina palabas. Nasaan ba ang daddy niyo? Nasa loob po, Ma'am. May inasikaso po yata. Ani Lancer. Maya-maya ay lumabas si Rain mula sa likod. Kasasara pa lamang niya ng compartment ng kotse. Hawak ang bouquet ng bulaklak. Oh, para sa naman to? Happy anniversary, Mom. Ani Rain, tsaka hinagka ng ina. Naku, talagang nag-abala pa kayo. Wala na nga akong planong i-celebrate dahil parating nga kayo eh. Mangiyak-ngiyak na ani Rosal. Mula nang magsimula ang buhay ni Rosal, at tanging ang dalawang anak lamang niya na nasa kaliwat kanan niya ang kasama niya hanggang ngayon, na mabuo sila ay handa pa rin ang mga ito na alalayan siya papunta kay Race. Magdadapit hapon na noon ngunit ang medyo madilim na paligid ngayon ay puno ng liwanag dahil sa mga ilaw na nakapalibot sa daraanan nila. Nakapilang mga artificial na kandila sa hallway habang naroon ang mga kakilala nilang mahalagang tao sa buhay nila. Sa magkabilang gilid ng daan, bakas ang galak at pagkasabik na matunghayan ang ilang taon na ring matagumpay na pagsasama nila. Puno ng kasiyahan si Rosal nang bumungad sa harapan niya ang mga nagkalat na petals ng rose na daraanan nila ng mga anak. Sino bang may gawa nito? Nahihiyang ani Rosal. Mula nang magsama sila ni Race, ay hindi na siya nasanay sa atensyon ng iba dahil sapat na ang pagmamahal na iniaalay sa kanya ni Race araw-araw. Kaya naman, bahagya pa siyang nahihiya dahil nasa kanya na ang lahat ng pares ng mga mata ng tao. Naglakad pa silang mag-ina hanggang sa matanaw na niya ang maskulado at gwapong-gwapong asawa sa dulo ng nilalakaran nila. Natawa si Rosal. Kanina'y simpleng t-shirt lang suot niya na. Kailan pa siya nagpalit ng suit? Hagikik ni Rosal. Alam niyo naman ang daddy. Lahat ay gagawin, mapasaya lamang kayo. Ani Lancer, tsaka bahagyang ngumiti. Naglakad pa sila hanggang sa makalapit sila kay Race.
Thank you, boys. Ani Reyes, tsaka pinikita ng mga anak. Inalok ni Reyes ang braso niya kay Rosel, na kaagad namang umangkla. This way, my lady. Birong ani Reyes. Nakakainis ka. Akala ko ba hindi na tayo magse-celebrate? Nakangusong ani Rosel. Pwede ba yun? Hindi ako papayag. Ani Reyes. Iginiya niya si Rosel hanggang sa makarating sila sa mga kandilang may hugis na puso, kung saan nakagitna ang mesa. Romantiko ito kung titignan dahil sa ilaw ng mga kandila na nakatuon lamang sa lugar na yon. Ang mesa nila ay may mantel na pula na kinabibilangan ng mamahaling wine at 2 wine glass. May mga pagkain din na nakahanda para sa kanilang dalawa. May 3 lalaki na nakaitim na suit at may kanya-kanyang instrument habang lumilikha ng napakagandang musika. Para saan pa ba ang lahat ng to? Nakalabing waring ani Rosel, ngunit pinagtatakpan lamang ang kilig. Gusto kong ipadama sa'yo na araw-araw ay espesyal ka sa akin, lalo na kapag may mga mahalagang okasyon na tulad nito. Ani Reyes. Sa halip na maupo silang mag-asawa, ay kinuha ni Reyes ang kamay ni Rosel para sumayaw sandali. Naging abala sila pareho sa kani-kaniyang negosyo, kaya naman ngayon lang talaga sila nagkaroon ng quality time. Alam ko, malayo-layo na ang narating ng pagsasama nating to. Away, lambingan, at kung minsan ay maliit pang sumbatan. Pero minsan na tayong nagkahiwalay ng napakahabang panahon. Kaya naman hindi ko nahahayaang maulit pa yon. Hanggang kaya kong pagpasensyahan ng pagiging tuyoin mo ay gagawin ko. Nakangiting ani Reyes habang hawak ang baywang ni Rosel. Kahit sino pang babae ang dumating o humarot sa akin ay hinding-hindi nila makakayang punuan ng kasiyahan na naidudulot mo sa tuwing nalulungkot ako, sa tuwing napapagod ako, at sa tuwing down na down ako. Lalo mong kinumpleto ang buhay ko nang bigyan mo ko ng nagagwapuhang anak. Sabay silang napalingon kay Rain at Lancer na ngayon ay preskong nakangisi at nakasubaybay sa kanila habang kapwa nakasuksok sa kanilang bulsa ang parehong kamay. Nang mawala ka, akala ko ay hindi na magkakaroon pa ng sigla ang buhay ko. Pero bumalik ka at binigyan ako ng isa pang pagkakataon. Rosel, ikaw na ang sentro ng buhay ko. Mahal na mahal kita, wife. Masuyong ani Reyes. Nakatingin lang si Rosel sa asawa na para bang maiiyak. Walang lumalabas sa kanyang bibig. Kahit na palaging nagsusorry si Reyes sa kanya, ay para bang bago ito palagi sa tuwing naririnig niya dahil ganoon ito kasinsero. Hindi ko alam ang sasabihin, Reyes. May parte sa akin ng panghihinayang kung bakit pa natin sinayang ang napakahabang panahon. Pero mas masaya ko dahil hindi natin ito mapagtatagumpayan kung hindi natin dinanas ang lahat ng yon. Ani Rosel, habang patuloy lang ang paglandas ng luha sa kanyang mga mata. Mom, sorry, pero wag niyo pong sayangin ang party. Natatawang ani Rain. Nandito po kayo para magpakasaya, hindi para magdrama. Bahagyang siniko naman ni Lancer ang kapatid. Panay ka talaga kalokohan. Umiiling na ani Lancer. Siguro'y alam na ni Lancer na mag-e-enjoy ang mommy at daddy niya sa party, since gabi naman talaga nilang dalawa. Naglakad-lakad si Lancer para makalanghap ng sariwang hangin. Nasusunod din pala sa kanya si Rain. Bakit ka nandito? Ang cringe ni Mami pero cute pa rin. Tatawa-tawang ani Rain. Ayokong isipin na naman tayo ni Mommy. Alam mo naman na kapag nakikita niya tayo, nakakalimutan niyang tao din siya na napapagod. Ani Lancer. Ikaw, hindi ka ba napapagod? Kamusta ka? Okay ka lang ba? Ani Rain sa kapatid. Alam ko, napakahina ko. At halos dumedepende pa rin ako sa'yo.
lalo na kapag tungkol sa mga personal life natin. Kaya naman, labis kong pinagpapasalamat na naging kapatid kita. Ngumiti si Lancer, tsaka hinila si Rain at inakbayan. Okay lang, nandito lang ako para sa'yo. Kahit nakambal tayo, magiging kuya ako palagi para sa'yo. Ani Lancer. Tara na nga sa loob, baka mag-aalala na sila sa atin. Dagdag pa nito. Magkaakbay silang naglakad papasok sa loob habang nakangiti. Hangad ko na hanggang dito ka na lang, na maging mahina ka. Dahil kapag natutunan mong maging malakas, ay baka makalimutan mo na ako. Ani Lancer, habang nakatingin sa kapatid na nakangiti. Naglakad sila palapit sa kanilang mga magulang. Inabutan nilang ipinagmamalaki sila ng mommy at daddy nila na komo nasa highest rank sila sa Harvard University sa Amerika. Huwag niyo po kaming masyadong purihin ni Lance. Dad, baka mabati. Bulong na ani Reyna ikinatawa nilang lahat. Inakbayan ni Reyes ang kanilang mga anak. Basta, ano't ano man ang mangyari, magkaedad man ako, ay mananatili pa rin akong ama sa inyo, okay? Ani Reyes sa mga anak niya, palibhasa nga ay mga nagbibinata ng mga to. Nakatunghay naman si Rosel sa kanyang mga anak at asawa. Masaya sa kinalabasan ng desisyon na ninais niya noon na mas pinagtibay pa ng panahon. Ang mommy, iiyak na naman yan. Maya-maya ay buyo ni Ren sa kanya. Nakasanayan na nga ng mga ito na biruin siya ng ganon para lamang pigilan ang pagiging emosyonal nito madalas. Napapadalas na po yan. Hindi na matatawag na tears of joy yan. Dugtong pa nito. Maging ang mga taong nasa paligid nila ay natawa sa biro na iyon ni Rain. Naging sentro sila ng tawanan at tuksuhan, lalo na si Rosel. Ganito na nga ata talaga kapag nagkakaedad? Nasabi niya na lang. Don't say that, Mom. Kahit may edad ka na, hindi naman halata. Para pa rin po kayong dalaga. Ani Lancer. Ay nako, tama na ang tuksuhan. Mamaya, magtampo na naman ang princess natin. Ani Reyes. Bagay na nakasanayan na niya. Umirap naman si Rosel. Hindi naman sila matatawag na perpektong pamilya. Pero masasabing masaya at puno ng pagmamahal. Lalo na si Reyes, na patuloy na tumatayo bilang haligi ng kanilang tahanan. Isang susi upang magkumpuni ng bubong na minsan nang nasira ng unos. Wakas.